Bakit ang mga identify na pro-China ay takot sa China? Kaya ako sinasabing natatakot sa China kasi kanilang binabatikos ang paninindigan ng ating Pangulo. Pakinggan po ninyo itong sinabi ng Pangulo noong araw ng kalayaan na pinaninindigan niya bilang Pangulo ng bansa. Pero yung mga DDS o mas kilala o tinatawag na pro-China, binabatikos ito. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitina. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. Ayun. So, linaw Pero yung pong speech ng Pangulo yan sa araw ng kalayaan at iba pang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kanyang paninindigan bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Executive dito po sa ating bansa, binabatikos pa ng mga DDS supporters or DDS. Kaya yun ang nakakapagtaka. Matagal na sinabi ng Pangulo, hindi naman tayo makikipag-away sa China. Naninindigan lang at ginugunita lang po ang mga ginawa ng ating mga ninuno, ang ating mga nakaraang panahon na ipinaglalaban ang ating kasarian, ang ating pong territory. Yun po yun Pero bakit hindi nila matanggap yan ng mga pro-China? Bakit sila takot sa... Parang ang dating, yung mga pro-China, sila pa yung takot sa China. Yung mga Pilipino na pro-administration at naninindigan sa pinaglalaban ng ating Pangulo, hindi naman natatakot. Kasi hindi naman tayo makikipag-away nga Pati ba naman yung paninindigan natin, titipirin pa o ikakatakot pa natin? Yan ang hindi natin alam. Siguro, baka yan yung utos sa kanila ng China, doon sa mga pro-China, na mga vlogger at mga tahimik sa isyong ito ng mga Pilipino. Kaya takot sa China, baka mapagalitan sila ng China pag hindi tinutulan itong mga policy at sinasabi ng Pangulong Marcos. Kasi kahit bata, kahit na pangkaraniwang mamamayan, mahirap intindihin na yung Pangulong ng bansa ay naninindigan para sa karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas, tapos yung mga iilang grupo ay kinagagalit yung paninindigang yon. At sa halip ang kailang ginagawa, tinatakot pa ang mga Pilipino, isinusubo daw tayo sa gera. Isinusubo daw tayo sa kaguluhan ng ating Pangulong Marcos. Ang layo naman. So, sa akin pong opinion at interpretation, ang China rin ang nag-uutos sa mga pro-China ng Pilipino na kanilang kontrahin, tutulan itong paninindigan ni Pangulong Marcos. Yan po yung nakikita ko dyan. Utos din sa kanila, banatan si Pangulong Marcos. Utos din sa kanila na takutin ang mga Pilipino. Parang magalit ang mga Pilipino sa ating pamahalaan. Yan po yung nakakalungkot. Gamit na gamit sila at nagpapagamit sila sa mapanakop na bansang tulad ng China sa West Philippine Sea at yung iba pang mga ginagawa nila. Sa halip na maging proud tayo bilang Pilipino dahil naninindigan ng ating Pangulo na ipaglaban ang ating karapatan, binabatikos pa ng iilan. At idinidiin ko, iilan lang sila. Majority ng mga Pilipino ay naniniwala ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas, ang buong Coast Guard at professional na Pilipino, kahit mga negosyante Pilipino, kahit Chinese Filipino community ay sumusuporta kay Pangulong Marcos. Pero yung mga wala naman lahi, pero ang dating ay pro-China, alam na natin kung anong bakit sila ganun. Siguro yun ang utos sa kanila at yun ang kanilang obligasyon na sumunod sa kautusan ng China. Di ba? Yan yung nakikita natin.
So, sino ang mali? Sa tingin nyo, mali si Pangulong Marcos panindigan ang karapatan ng Pilipinas? O mali? O yung ginagawa ng mga anti-Marcos pro-China na grupo na siraan ang ating gobyerno, takutin ng mga Pilipino? Parang sila yung takot na takot. Bakit kayo natatakot? Meron ba kayong obligasyon sa China? Bakit takot kayong sumuporta sa Philippine government at Philippine authority? Yan ang dating. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan. Okay? Good news ito dahil nag-usap na pala yung House Speaker at saka Senate President para daw balangkasin sa kailang pagbabalik ang mga priority bills ng Malacanang na natapos sa Kongreso na bibitin sa Senado. May magandang positive yan dahil kakaroon ng ugnayan, coordination. Maganda yan. Good luck, Senate President Escudero and House Speaker Romualdez. Dahil pagka kayo nag-uusap, may magandang kayong coordination, may pag-asa na mga panukalang batas ay maa-aproban. Lalo na po yung economic provision ng saligang batas na kailangan magkaroon ng charter change at marami pang iba. Sunod na ating pag-usapan, ito po. Pinaninindigan ng pamunuan ng PNP at Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na yung maximum tolerance at naninindigan sila na hindi sila gumawa ang kapulisan ng karahasan sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Naniniwala ang DILG Secretary na ang pulis ang naharas, hindi ang mga sibilyan. At pinanindigan pa ng DILG na kailang pinaghandaan ang operasyon at paghahandaan pa ang susunod na operasyon. Kaya daw nila ginawa yan kasi nga may mga dating pronouncement si Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. May mga sinasabi mga member na sila ay magpapakamatay para kailang ipagtanggol si Kibuloy. So at dahil dyan, alam nilang manlalaban ito mga ito, kaya pinaghahandaan ng kapulisan. At ako po sa aking personal na opinion at analysis bilang matagal na sa media, matagal akong police reporter at NBI reporter, yung nakita kong ginawa ng PNP, parang rehearsal lang yan. Sinampulan lang sila, naging malamig lang sila, pinagbigyan lang kayo, binasa ang inyong sitwasyon kung hanggang saan ang inyong lakas ng mga supporters ni Kibuloy. Hindi po titigil ang otoridad at ang court order sa warrant of arrest hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy at yung kanyang kasamahan. Hindi matatakot ang Estado, hindi magpapatakot, matatakot ang pulis sa kahit anong persa ni Kibuloy at ang kanyang mga member. Dahil naaayon sa batas, naayon sa court order ang ginagawa ng PNP. Pinupolitika lang, binabanata ng mga Duterte, katulad ni former President Duterte at Vice President Sara Duterte at iba pa ang galaw ng PNP. Hindi po matatakot ang Estado dyan. Paninindigan at maninindigan ng PNP kung ano ang kailang dapat gawin bilang pagsunod sa batas at court order. Medyo masalimut yan. Abangan natin ang susunod na kabanata.